Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Pagpalang araw po mga ka-business, mga kapatid. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaksyon po tayo. Patungkol po naman po kay Kuya Bong, yan naman. Ito na nga po yung aking hindi inaasahan na mangyayari na naman po. Ito po ay talagang nakikita ko na po yung sa break nila ni Jinky. Yung pinagharap sila ni Kuya Bong at ni Jinky ni Mrs. Ka-Business. Iniisip ko po na yung pag-uusap na yan ay nakadamdamin po ni Kuya Bong. Kasi nakita ko po sa kanyang mga reaksyon ng mukha ay sabi ko ay mukhang nasaktan si Kuya Bong sa sinabi ni Ate Jinky na wala na nararamdaman si Jinky kay Kuya Bong. Sabi ko na sa aking isip ay sigurado naman to baka may lumayas na naman o hindi na naman umuwi sa ka-business family. At ito na nga po ang nangyari. Sabi ko na nga po, kaya po hindi ko nakikita sa mga video nila Kuya Ka-Business ngayong mga sunod na araw. 4 na araw na pala kung hindi na-uwi si Kuya Bong sa ka-business family. Pinuntahan po nila Intoy si Kuya Bong sa bahay at hinahanap po kasi nila Intoy, nila Bay Papaya at nila Kuya Buknoy, si Bong para nga kumustahin. Pinuntahan po niya to sa bahay nila, bahay ni Kuya Bong. At kagandahan po nito ay nakita naman po nila Bay Papaya nila Intoy at nila Kuya Buknoy si Kuya Bong na nagpapahinga si Kuya Bong. Hindi na po sila nahirapang maghanap sa kay Kuya Bong. Kung saan po dati po ay kung saan nila pinupuntahan. Ngayon po ay naabutan niya po nila sa kanilang bahay. Mga kabisi, mga papi, nangako si Kuya Bong na uuwi at magpapalipas lang daw po ng kanyang sama ng loob. Kasi naintindihan po naman natin si Kuya Bong, kahit naman po sino na dumaan po sa ganyang heartbreak ay talaga pong masakit kung talagang iisipin nyo. Sa katulad nga po natin na hindi naman po sa pag-ano ay nakakaintindi, ay talaga pong masakit ang mabastard ka o makapagkiwalay sa iyo minamahal mo. Kaya po isipin po natin ang sitwasyon ni Kuya Bong ngayon. Talaga naman pong hindi natin maikakaila na lubas siyang nasaktan. Kaya sabi ko na nga po, huwag na pong hiharap si Kuya Bong, si Jinky kay Kuya Bong. At ito na naman po ang mangyayari. Sa tuwing magkakaharap po si Jinky at saka si Kuya Bong, ay ganito lagi ang mangyayari kay Kuya Bong. Na talaga naman pong nababago yung kanyang pag-iisip na tuloy-tuloy na po sana ang pagbabago. Ngunit pag eto na naman po si Jinky ay dumating na naman po kay Kuya Bong, ganito na naman po ang sitwasyon.
hindi po natin malalaman kung talaga pong totoo na mag-uuwi na po si Kuya Bong. Kasi alam mo naman po natin na si Kuya Bong ay ganito talaga magsalita. Puro pangako, pero hindi naman tinutupad. Ang kagandahan po nito, mga papi, mga ka-business, hindi na siya katulad nung dati na hindi na nakikipaglokohan. Ngayon, nakikipaglokohan po sa mga kagwang. Siya daw po ay nag-i-scout din. At nagpatawa pa nga po si Bay na lugi sila, talo sila kasi may karga si Kuya Bong. At baka ang in-scout nito ay Kin. Kaya po nakikipaglokohan po siya. Kaya kala Bay at kala Intoy, kala Kuya Bong. Nandun pala si Ate Ninette sa bahay ngayon nila Kuya Bong. Binubiro pa nga po nila Intoy. Sana po ay si Ate Ninette na po magkatuluyan ni Kuya Bong. Nakita po naman natin na lagi si Ate Ninette ay laging pag may pinagdadaanan si Kuya Bong ay lagi lang po siya naandyan. Kaya po si Ate Ninette po ang magiging kasagutan sa mga problema ni Kuya Bong. Joke lang po yun. Ang payo ko lang kay Kuya Bong Kuya Bong, huwag mo masyadong damdamin ang nangyari sa inyo ni Tinky. Maganda na nga yan at kanya na rin ang nangyari na maaga pa lang ay nalaman mo na hindi ka kaya suportahan ni Jinky sa lahat ng bagay. Kasi kung yan ang makakatuluyan mo ay lalo ka lang masasaktan. Yan ang aking pananaw sa kay Jinky na hindi kanyang kayang ipaglaban sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala, Kuya Bong. Meron pa namang dati sa yung babae dyan na lubos na magmamahal sa'yo at uunawain ka ng tapat. Kaya huwag mong panghinayangan ang mga babaeng dumating sa'yo na hindi naman talaga makakatuwang mo sa habang buhay at may mga hindi naman po siya sinasabi na may mga yung iba may mga hadikain at hindi naman po natin may tatanggihan. Kaya Kuya Bong ay huwag mong panghinayangan ang mga babae yan dahil marami pang babae dati sa iyo. Ay mapanood mo itong aking video para naman makapagbigay sa'yo ng konting lakas ng loob at inspirasyon. Huwag mong panghinayangan ang mga babaeng yan. Hindi man talaga sasamahan ka sa kagipitan. Maganda yung babae na lubos kang maunawaan sa lahat ng mga ginagawa mo at handa kang paglingkuran kahit ano pang mangyari. Nandiyan siya sa buhay mo at nakaalalay. Yan ang tunay na babae na para sa iyo, Kuya Bong. Nasabi niya po dito sa video po nila Kuya Rabisnes na yun nga po ang ayaw niya kay Jinky, yung sineshare mo lang siya. Kaya po naglabas po siya ng sama rin ng loob. Yun lang daw po ang ayaw niya kay Jinky. Lagi siya sineshare mo nga. Hindi po rin natin maikakailan na baka naman kaya lang sasira si Jinky. Concern lang po siya. Kaya sineshare mo lang niya si Kuya Bong. Siyempre, girlfriend niya siya ni Kuya Bong. Kaya gano'n. Kaya siya ay nanenermon. Sa ano natin ay tama naman po si Jinky dito kasi alam naman po natin ang pinagagawa ni Kuya Bong nung araw na naglayas si Kuya Bong mahigit 4 na buwan bago siya bumalik sa Kabis family. Kaya po siyempre
hindi ko inaano si Jinky dito sa pag-share niya. Kung anong lumalabas dito na may punto naman po. Mga kapapi, inamin din naman po ni Kuya Bong na lubha siyang nasaktan sa breakup nila ni Jinky. Kasi kala po daw niya si Jinky na po yung kanyang magiging may bahay. Kaya po hindi po natin maikakala na talagang lubos na nasa Kuya Bong, kaya siya ay umalis na naman sa Kabis family. Ayaw din po niya, sinabi niya ay yung share mo na po siya ng naka-video, yung kumbaga ipapublic pa. Yun po kasi ang ginawa ni Jinky nung araw na sila ay medyo nagkaanuhan, kasama ng loob. Kaya si Kuya Bong ay nakapagsalita ng ganung bagay na makipag-trade. Kaya yun pala ay yung gusto ni Kuya Bong ay yung ginagawa nila Ate Ka-Business, sila Kuya Ka-Business na huwag mong i-public yung pag-uusap nyo na pinashare mo naman siya. Kailangan private. Yun po ang gusto ni Kuya Bong. At tanggap naman po niya na nagkasala po siya. Basta Kuya Bong, umuwi ka na sa Ka-Business family kasi alam naman natin sila lang yung makakatulong talaga sa iyo. At talagang concern sa buhay mo na mabago ka. Huwag ka mag-alala, marami pa namang darating sa iyong babae dyan. Nakita mo naman. Sabi ni Intoy ay marami nagpaparamdam na makakilala ka. At sana naman po ay huwag na nating, kung sakaling pong may darating na magmamahal kay Kuya Bong o makipagkaibigan, ay huwag naman po natin ibas na naman po. Para naman po hindi naman maano yung babae na darating sa buhay ni Kuya Bong. Huwag po natin pangunahan ang mga bagay-bagay na hindi naman po natin kilala yung katauhan ng isang babae. Huwag po nating husgahan, huwag po nating pangunahan ng mga negative na comment o mga kuro-kuro nyo na hindi naman makakatulong po. Sana po ay suportahan na lang po natin ang ginagawa nila Kuya Ka-Business para mabago po ang buhay ng ating Kuya Bong. Kasi po, sa dami po, sa ilang babae na po dumating kay Kuya Bong ay puro po sabihin natin na puro palpak. Kaya po hindi rin natin maiisip na mag-comment ng mga laban sa mga dumarating na bago na makikilala ni Kuya Bong. Kaya po sana po naman sa susunod ay huwag na po nating bigyan ng masamang dahilan o pananaw ang mga bagay-bagay na gagawin ng ating Kuya Ka-Business. Kasi talaga pong ang mga basher minsan hindi na natin may tatago na talagang minsan nakakasakit po ng damdamin. Kaya po tigilan na po natin yan. Ang payo ko naman po sa mga babae na gustong makapagkilala kay Kuya Bong o makipagkaibigan, huwag niyo pong intindihin yung mga basher na yan. Kasi yan po talaga ang sisira sa atin para maging maganda ang buhay ng ating Kuya Bong. Huwag po nating isipin yung mga yan. Yan po ay talagang trabaho na nila ang manira ng tao. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking simpleng reaksyon sa
pag-alis na naman ni Kuya Bong dahil po kay sa breakup nila ni Jinky. Talaga naman pong sabi ko ay parang nahulaan ko na po na ganito na naman po ang mangyayari kay Kuya Bong. Kasi kita ko na nung mga dati pang nakakausap ni si Jinky, pagkakatapos ng usapan ay ganyan ang nangyayari. Lumalaya siya. Sige po, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers, mga kalakuya ka-business, kalati ka-business, sa mga kagwang, sa mga EMS, sa mga kasama ko reactor. Maraming po salamat. Salamat din po kala Ma'am Mary Kay, kala Boss Wakiwak, kala It's Me Bebang, kay Sir Rince NCTV, kay Ma'am Bernalyn Official Vlog, kay NMJ Channel, kay Nana Channel, kay Ma'am Pretty Mind 143, kay Sir Manny, kay Kuya Au Vlog 04, at saka po sa mga kadikit, maraming po salamat sa pagsuporta. God bless po.